Naghahanap ka ng dekalidad at maaasahang motorsiklo? Ang pundasyon ng mga underbone sa Pilipinas, ito ang RS125. Alamin natin ano ba ang mga nabago at tingnan natin ng mabilisan ang motor na ito. Boss Motovlog. Magandang araw, tanghali, gabi, hapunan man, anong oras man sa mundo. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Nandito tayo ngayon sa Honda Topline Under Motor Trade. Itong motor na ito ay nakita natin dito sa tapat ng SM South Mall Las Piñas. At kung bago ka lang, wala ka pang alam o idea sa motor na ito po ay semi-automatic na motorsiklo. Ibig sabihin, meron siyang kambyuhan pero wala po siyang clutch. Iba pa po yung automatic scooter na kung saan pipiga ka lang ng pipiga ng silinyador, aandar ka na. Dito, nahati naman to sa 4 na gearings. Semi-automatic, hindi ka na kailangan pumiga pa ng clutch. Kaya tinawag siyang semi-automatic. Magbababa ka lang po ng kambyada nyo. So, itong motor na to maganda pang daily, pang araw-araw, pampasok sa eskwela, pang sundo sa anak, pamapamalengke, lahat na. Pwede mo rin gamitin o ilapag to sa mga show kung mahilig ka mag-modified ng motorsiklo o magpaganda. At maganda rito sa RS125. Ito din po yung makina ng XRM. Kilala naman natin ang XRM pagdating sa kalidad at tibay ng kanilang mga produkto. Hindi po talaga papahuli itong 125 RS na ito. At hanggang ngayon po, nandirito pa rin po ang RS. Matagal na po ang RS mga bossing sa mundo ng motorsiklo. Halos dekada na rin po tinatagal ng makina nito. Kaya hindi ka mawawala nito ng piyesa. Ang availability ng mga piyesa ang nagpapatagal sa motor na ito. Imaginein mo kaya tumagal nito ng 10 taon mahigit nang wala ka man lang masyadong pinapalitan. Kundi gulong, langis, air filter, saka brake pad. Ang mga internal parts naman nito ay napaka-available dahil nga meron pang XRM na patok din sa market hanggang ngayon. Ang RS at XRM ay iisa lang po yan mga bossing pagdating sa internal parts ng makina nyo. So hindi ka magkakaproblema pagka medyo may kumatok o nakalimutan mo magpalit ng langis at natuyuan, hindi ka mawawala ng pamalit nito. May makikita kang pyesa. At bukod dyan, yung mga after sales o yung mga labas na po ng kasa ng mga pyesa, napakarami rin po. Kaya talagang napakadami. Kaya tatagal po talaga ang motor ng mahigit pa ng 20 years sa'yo. Kumbaga, ikaw na lang mananawa dito. Ito ay pinalakas ng 125cc, single cylinder, 2 valves, 4-stroke at kayang sumipa ng mga around 9.5 horsepower. Air-cooled ang kanyang cooling system at ito po ay naka-fuel injected na din. Meron kayong padyakan, halimbawa nalobat ang push button nyo, kumbaga nalobat ang baterya nyo, wala kayong push button, pwede kayong mamadyak dito. Napakaganda at malaking tulong yan, lalo na minsan hindi mo inaasahan malulobat ka. Ang pinaka-the best para maiwasan natin ang mabilis na pagkalobat ng baterya ay wag po tayo maglagay ng mga hindi kinakailangang ilaw sa motor natin na nagkukos na madaling madrain ng baterya. Wala itong gulay board kagaya ng mga automatic, pero ang nagpaganda rito ay ang kanyang attack mode na tindig. Kumbaga sa tindigan mga bossing, mas agresibo. At ito po ay dekadena mga bossing. Kaya mapapansin nyo, mas malakas humatak itong mga dekadena kaysa sa scooter. Yun nga lang, ang downside naman ng dekadena, mas ma-vibrate po siya kaysa sa scooter. Goma po kasi yung transmission nun Ito po, talagang bakal sa bakal po. Yun nga lang, sa hatakan naman, talagang mas malakas po humatak talaga. At kung magpapalit ka pa ng sprocket set, mas lalo mo pang mapapalakas yung hatak na ito. Lalo na kung ikaw ay nasa remote areas, medyo uneven yung roads at medyo paangat pa, yung mga medyo kabundukan, pwede ka po magpalit ng sprocket set nito para mas akma ang yung motorsiklo sa lugar na kung saan ginagamit mo siya. At para naman sa ibang detalye mga bossing, ang tank capacity naman nito is 3.8 liters. At naka-disc brake sa harap, drum brake naman po sa likod, nakadirayos ang kanyang mga gulong, so maganda yan, lalo na sa mga uneven roads. At isa pa, naka-valve type din po ang mga ilaw nito, harap at likod.
So, napaka-basic lang po ng maintenance nito at wala kayong masyado kagaya nga ng sinabi natin, matagal pa ba bago kayo mag-maintenance ng mga internal parts. Kumbaga, kalimitan pinapalitan mo lang dito lang is yung mga basic maintenance lang. So, kung hindi ka naman masyadong maarte sa motor, mga bossing, kahit pambardagulan mo to, umulan, umaraw, mga boss, napakatibay po ng RS. Nagkakahalaga ito ngayon ng nasa around 73,000 to 75,000 pesos, depende sa kasa na pupuntahan nyo yan. So, para makuha nyo yung ganitong kulay o tindig ng RS125, ito na po yung pinakabago nila na kulay. At sana may blue din ito, no? Para ka-counterpart naman na kulay. So, hanggang sa muli. Paalam.